sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Alaysa Ashley Alimpuos. At ngayong araw magkakaroon tayo ng talakayan tungkol sa sanaysay at pagsusuri. Kaya makinig kayo ng mabuti at sana ngayong araw maging handa kayo sa ating talakayan. So bago ang lahat, sisimulan muna natin ang ating araw sa panalangin. Binibining Rhea Taganahan, maaari mo bang pamunuan ang panalangin? Espiritu Santo, Amen. Amen. Maraming salamat. I-share screen ko muna ang ating talakayan ngayon. Hintay lamang ng sandali. So ngayong araw, tayo ay magkakaroon ng pagsusuri sa akdang ang dapat mabatid ng mga Tagalog na isinulat ni Andres Bonifacio. At ang ating layunin sa ating talakayan ngayon ay una, mahihinuha ang nais ipahiwatig ng video clip at mabubuo ang mga pinaghalong salita tungkol sa paksa. Pangalawa, mailalahad ng maayos ang sariling pananaw at sa laubin kaugnay sa akdang tinalakay. At pangatlo, nasusuri ng mga mag-aaral ang sanaysay batay sa elemento at bahagi at uri nito. At pang-apat, mapipili ang isang napapanahong issue sa pagsulat ng sanaysay. So, magsusulat kayo ng sarili nyong sanaysay. At may inihanda ako ditong isang video clip na may kaugnayan sa paksang ating tatalakayin ngayon upang magkakaroon kayo ng kaunting kaalaman bago natin susuriin ang paksa. Kaya makinig ng mabuti dahil may katanungan ako pagkatapos ng video na ito. Nakinig ba kayo ng mabuti sa ating itinatalakay? Dahil magkakaroon tayo ng pagsusuri o magkakaroon tayo ng may inanda ako ditong mga gabay na katanungan ukol sa inyong napanood. So saan nakabatay ang tema sa napanood na video? Itaas ang kamay sa gustong sumagot. Roxanne Laura. Tama. Ang napanood na video ay ito ay may temang tungkol sa edukasyon, kung saan ito ay nilaban ang kanilang karapatan, na kung saan nga ba patungkol ang edukasyon at ano ang kaugnayan nito sa ating pamumuhay ngayon. Yung nakikita nga na may mga pagrarally na naganap, kaya inilaban nila ang karapatan nila.
edukasyon ang isa sa napakalagang bagay na dapat meron tayo at hindi yun mawawala sa atin. So ano nga ba yung aral na inyong nakuha sa napanood? Rhea Taganahan? Tama. Batid ko talagang may natutunan ka sa video na iyong napanood. So napakahalaga talaga nito. So masasabi mo bang ito ay pakinabang? Kahulog? Tama. Napakahalaga nito, no? Dahil lahat tayo ay may karapatan. Karapatan na ilaban ang ating mga karapatang pantao. Kaya hindi dapat tayo magpapalinlang, lalong-lalo na sa ibang tao. Kaya naman, sana sa lahat ng mag-aaral ay may mga pagpupursige talaga tayo sa buhay at hindi magpalinlang sa kung sino man. At ilaban talaga ang ating karapatan kung alam natin na tayo ay tama. So may mga scrambled letters ako dito na inihanda. Ito ay may kaugnayan sa paksang ating tatalakayin ngayon. So kung sa nakikita nyo, ito ay may limang pinaghalong mga salita. Una, ano sa tingin nyo ang salitang iyan? Talaga? Hindi. Tama, ito ay elemento. Ang pangalawa naman, sanaysay. Tama. Ang pangatlo, Laura? Tama, formal. Napakagaling naman talaga. Ang pang-apat naman, maaari ko bang marinig ang iyong sagot? Nicole 5? Tama, Uri. At ang panlima naman, nandito ba si Tucker? Tama, panimula, napakagaling. So, ang mga salitang ito ay ating tatalakayin ngayon. Ito ay may kaugnayan sa paksa na aking tatalakayin ngayon at malaki din itong kaugnayan sa pagsusuri. Dahil ang sanaysay ang paksa na ating itatalakay sa araw na ito. So ano nga ba ang sanaysay? Ang sanaysay ay nagmula sa dalawang salita, ang sanay at pagsasalaysay. Isang piraso ng sulapin na kadalasang naglalaman ng punto de vista o pananaw. Nang may katha, pagpuna, opinyon, informasyon, obserbasyon, kuro-kuro, pang-araw-araw na pangyayari, alaala na nakaraan at pagmumuni-muni ng isang tao. So, para sa atin, alam ko na may alam na kayo sa sanaysay. Ito yung naglalaman ng pananaw natin o opinyon at mga puna natin. Ito rin ay naglalaman ng impormasyon o obserbasyon natin sa nakikita natin sa paligid. Kaya kadalasang yung mga pangyayari o napapanahong isyu sa ating kapaligiran, ito yung mga paksa na ating napipili sa pagsulat ng sanaysay. Ito rin ay komposisyon na prosa na may iisang diwa at pananaw, sistematikong paraan upang maipaliwanag ang isang bagay o pangyayari, uri ng pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng lathalain na may layuning maihatid ang nais maipabatid sa kapwa-tao. So, kadalasan kasi ito yung may panimula at katawan at wakas. So, nakakakuha talaga ng aral ang mga tao rito. Ito ay may layuning maihatid ang nais maipahatid sa kapwa-tao. Kaya nga, sinasabi kanina na ito ay pagsasalaysay, na kung saan ito yung malayang prosa o komposisyon na kung saan naglalaman ito ng opinyon ng mga manunulat. So may dalawang uri ang sanaysay. Ito ay formal at di-formal. Ang formal ay tumatalakay sa mga seryosong paksa at nangangailangan ng masusing pag-aaral at malalim na pagkaunawa sa paksa. Naglalaman ng mahalagang kaisipan na nasa isang mabisang ayos at pagkakasunod upang lubos na maunawaan ng bumabasa ang mga salitang
umaakma sa piniling isyu at kadalasang may terminong ginamit na kaugnay sa tungkol sa asignaturang ginawa ng pananaliksik. Batid kung alam nyo na yung mga halimbawa ng sanaysay, no? Kung nakikita nyo ang formal na sanaysay, ito yung mga may seryosong paksa at nangangailangan ng masusing pag-aaral. So halimbawa na lang ng ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Ito yung akdang susuriin natin ngayon. Ito ay formal na sanaysay sapagkat ito yung mga seryosong paksa na kung saan ito ay tumatalakay talaga at pinag-aaralan talaga ng manunulat kung ano ba talaga yung tama o konkretong impormasyon na nakapaloob sa na dapat isulat sa sanaysay na iyan. Ang di formal naman, ito yung kaibahan nga sa formal. Tumatalakay sa paksang magaan, karaniwan pang araw-araw at personal. Karaniwang nagtataglay ng opinyon, kuro-kuro at paglalarawan ng isang may akda, naglalaman ng nasasaloob na kaisipan tungkol sa iba't ibang bagay at mga pangyayari na makikita at mararanasan ng may akda. So parang personal ito, no? Wala siyang pinagbabasihan o walang pag-aaral na naganap. Ito lamang yung opinion niya na galing sa kanyang puso. Magaan lamang o karaniwan. At kadalasan ito lamang yung mga nakikita niya sa pang-araw-araw o mga nauobserbahan niya. Ang elemento ng sanaysay ay una ay tema at nilalaman. Ang tema at nilalaman, anuman ang nilalaman ng isang sanaysay ay itinuturing na paksa dahil sa layunin sapagkat sa pagkakasulat nito at kaisipang ibinabahagi. So, ang tema at nilalaman. So, ano nga ba yung tema ng sanaysay? O ano yung gusto mong ipinapaksa sa sanaysay? At ang nilalaman nito, dapat tama lamang ang mga ideyang nagkakasunod-sunod. So, ang anyo at istruktura, maayos na pagkakasunod ng ideya o pangyayari. Kaya nga sinabi ko na kanina na may kinalaman talaga siya o malaki talagang impact na dapat sundin sa pagsulat ng sanaysay ang anyo at istruktura nito. Dapat may pagkakasunod-sunod ang pangyayari upang mas lubos na maintindihan ng mga mambabasa. Pangatlo, tema at kaisipan ng mga ideyang nabanggit kaugnay sa panlinaw. So mga ideyang nabanggit kaugnay sa panlinaw. So ano nga ba yung mga, minsan kasi may mga lalo na kapag formal na sanaysay. So dapat talaga nakapaloob dito yung tema at kaisipan. So sa pagtatapos ng pagbasa ng mga mambabasa, masasabi nilang ano nga ba yung kaisipan na nakapaloob sa sanaysay na ito. Ito yung saan nga ba ito patungkol. Ang pang-apat naman ay wika at estilo. Ito ay mabuting gumamit ng simple o natural, matapat na pagpapahayag. So napakahalaga talaga na sa wika na ating ginagamit at estilo. Dapat ito ay simple at natural lamang upang mas lubos na maintindihan ng ating mambabasa. Huwag na masyadong gumamit ng mga wala namang kaugnayan sa paksa. Hindi lamang ito maintindihan ng mga mambabasa at mawalan lamang sila ng interes. Kaya napakahalaga din na sa pagpili ng tamang wika na gagamitin. So, naglalarawan ng buhay. Lalarawan ang buhay sa isang makatotohanang salaysay. Kapag sinasabi nating larawan ng buhay, ito yung pumapaksa rin sa makakatotohanang buhay. Dahil kapag iniugnay mo ito sa iyong buhay, magkakaroon talaga ng interes ang mga mababasa sapagkat nauunawaan talaga nila kung ano ba talaga ang pangyayari. So, masining na paglalahad na gumagamit ng sariling himig ang may akda. So, dapat sarili rin no, na hindi dapat na parang ang paglalahad mo ay parang ibang tao or gumagamit ka ng halimbawa ng mga panahon na hindi naman kaugnayan. Dapat kung ito ay sa sarili mo talaga dapat himig. So, damdamin. So, ano nga ba ang damdamin? Naihayag ang damdamin ng may kaangkupan at kawastuhan na paraang may kalawakan at kaganapan. So, ano nga ba yung kaganapan na naganap sa iyong sanaysay? Ito ba ay mga paksang hindi kaaya-aya?
So mararamdaman dapat yung damdamin sa pagsulat mo nito. Ano yung damdamin na nakapaloob sa paksa? Naiintindihan lamang ba? Ang panghuli naman ay himig, na ipapaliwatig ang kulay o kalikasan ng damdamin. Kapag sinasabi nating himig, ito yung ano nga ba yung tono. So, naipapahiwatig dito ang kulay o kalikasan ng damdamin. Kapag binabasa kasi ang isang sanaysay, dapat maramdaman ito. So, papaliwanag o mararamdaman nila ito sa pamamagitan ng tinig sa kanilang pagbabasa. So ngayon naman, kilalanin natin ang bahagi ng sanaysay. Una ay panimula. So sa panimula, pinakamahalagang bahagi ng isang sanaysay sapagkat ito ay unang titingnan ng mga mambabasa. Dapat nakakapukaw ng atensyon. Kung napapansin nyo, di ba, kapag kayo ay nagbabasa o may binabasa na iba't ibang uri man ng mga sulatin, so tinitingnan nyo talaga ang panimula. Kung ito ba ay yung makakuha ng atensyon natin. Kaya naman, atin talagang basahin o tapusin talaga natin ang akda dahil ito yung nagustuhan natin. Sa pangalawa naman ay katawan. Makikita ang pagtatalakay sa mahalagang puntos ukol sa tema at nilalaman ng sanaysay. Sukat sa katawan naman dito yung magtatalakay na talaga sa mga mahalagang puntos. Dapat yung tema o mga nilalaman ng sanaysay ay nailalahad ng maayos sa katawan. At sa wakas naman, magsasara ng talakayang naganap sa katawan ng sanaysay. Dito na isasara na. So, dapat din sa bahaging ito, magbibilin o magbibigay aral ang mga manunulat upang mas maintindihan o maunawaan ng mga mabasa. Yung may makukuha talaga sila na aral o sinasabi nilang take away na madadala talaga nila sa pagkatapos ng pagbabasa. Batid kung kayo ay nakinig talaga sa ating talakayan sapagkat ngayon magsusuri tayo ng isang sanaysay. Pero bago yan, atin munang babasahin ang sanaysay na ating susuriin ngayon. Ito ay pinamagatang ang dapat mabatid ng mga Tagalog ni Andres Bonifacio. So, tatawag ako ng mga piling mag-aaral na magbabasa aking sanaysay na napili. Ano pa ang hindi nakapagbahagi o nakapagsalita sa dito? Maaari ko bang tawagin nandito ba si Almera Colbe? Maaari mo bang basahin ang unang sakno? Maraming salamat. Sa ikalawang saknong, maaari mo bang basahin Binibining Jessa Kahulo? Maraming salamat. At sa pangatlo naman, maaari ko bang marinig ang boses mo, Roxanne Laura? Maraming salamat. At sa saknong naman ito, maaari ko bang marinig ang iyong tinig, Binibining Rhea Taganahan? Maraming salamat. At sa panghuling saknong, nandyan ba si Ginoong Takder? Maaari ko bang marinig ang iyong boses at basahin ang saknong na ito? Maraming salamat. Ang huling pang saknong. So ako na lang magbabasa sa panghulihan. So, itinuturo ang katwiran lalo't lalo na't maalimpustahan ang lalong-lalong kalipunan. Itinuturo ng katuwiran na huwag nating sayangin ang panahon sa pag-asa o ipinangakong kaginhawaan na hindi darating. Hindi maaari. Itinuturo ang katuwiran na tayo'y
nagkakaisang loob o magkakaisang isip at akala ng tayo'y magkakaisa na maihanap ng lunas ang naghaharing kasamaan sa ating bayan. So ito, ang paksa na isinulat ni Andres Bonifacio na ito na tungkol sa naysay ay ang dapat mabatid ng mga Tagalog. So ano ba ang dapat mabatid ng mga Tagalog? Kasi sa panahon nga, di ba, binasa nyo kanina at ito ay patungkol nga sa mga Kastila na nais na nangangako o makikipag-ugnayan sa atin. Kung nakikipag-ugnayan sila na para lamang malinlang tayo. Dahil sinasabi nga dito na noon ang mga Katagalugan ay mga masagana na talaga sa mga pananim o mga wala namang problema at ang kalapit bansa pa nga tulad ng Japan ay malapit sa atin. Pero ano nga ba yung gusto ng mga Espanyol sa atin? So sinasabi dito na tayo ay pinangakuan ng kung ano-ano na magpapaunlad daw sa ating bansa. Pero hindi natin alam na tayo ay naaalipusta na pala. Kaya sinasabi nga dito ni Andres Bonifacio na idilat ang ating mga mata at huwag magpadala sa mga pangako o mga pangako na sinasabi ng mga Espanyol dahil mawawasak lamang tayo. Tayo dapat ay magtagumpay sa sarili natin at huwag tayong umaasa na mapaunlad tayo na ibang bansa dahil ang tanging makakagawa lang nun ay ang ating sarili. Kaya sinasabi niya na idilat ang ating mga mata at tayo ay magtatalonggumpay at nilalay yung kaginawaan ng bayan na tinubuan. So napakalaga ng ating bayan tinubuan kaya huwag tayo basta-basta magpalinglang kahit saan pa mayang bansa dahil tayo lamang mga Pilipino ang siyang magpapaangat sa ating bansa at magpapaunlad. Kaya pagtutulungan lamang talaga. So kakaroon tayo ng pangkatang gawain at ito ay may mabubuo sa 4 na grupo. Kaya naman, dahil nabibigyan ko na kayo o na lahat kayo ay may grupo na, ito na lamang yung gagamitin natin. So, ang bawat pangkat ay pipili ng isang saknong ng sanaysay na ating binasa kanina na nakakapukaw ng inyong mga pansin at damdamin at ibahagi sa klase. So, dapat ang pagtatalakay, ito ay may ugnay sa tunay na buhay. Dahil alam naman natin ito ay tungkol sa mga pangyayari na naganap sa ating lipunan. So, bibigyan ko kayo ng 15 minuto upang mag-usap-usap o pag-usapan ang inyong mga kasagutan upang ibahagi sa klase. So, pumili kayo ng isa o dalawa sa inyong grupo na pwedeng magpresenta ng inyong kasagutan sa harapan. So, bumuo na kayo ng bilog upang magkakausap at pumunta na kayo sa sarili niyong pangkat. Wala ng oras o tapos na ang inyong oras lahat. So, tapos na ba kayo? So, magbabahagi na kayo dito. So, sino nga ba yung gustong mauna sa pagre-presenta? Sige, ganito na lang. Dahil walang gustong magpresenta, ang magkakasunod-sunod na lang. So, ang unang grupo ang una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. So, maghanda na kayo. Magaling unang pangkat dahil na batid ko talagang nakikinig kayo, no? O nararamdaman nyo talaga ang inyong mga binasa dahil yung saknong na inyong napili o nailalahad nyo talaga ng maayos. Maraming salamat, magaling. Ang pangalawang grupo naman, magaling. So, ang pangatlo, so tama ka dyan, no?
gaya nga ng sinasabi nga ni Rhea sa kanyang pagrepresenta, so masasabi talagang tulad natin ang pangyayari ngayon. Lalong-lalo na sa sinasabi nga niya na pandemic no, maraming mga nagsidatingan. Tama, nagsidatingan na mga vaccine daw na makakatulong sa atin. Pero may mga pangyayari din na parang hindi na, may mga marami ngang nakukulong, 'di ba? Dahil sa mga hindi naman hindi naman dapat na ibinibinta 'yon. So, ang gobyerno talaga ang magbibigay nun. Kaya nga isa doon na hindi dapat magpalinlang. So, ang susunod na grupo, magaling, tama rin ang paglalahad. At pang-apat naman, masaya ako at nailalahad nyo ng maayos ang inyong pagpre-presenta sapagkat natatalakay talaga ito at iniugnay nyo talaga sa tunay na buhay. Tunay na buhay. At ang napili nyong saknong ay tama lamang at may mga punto talaga. So bumalik na kayo sa inyong mga upuan dahil magkakaroon tayo ng pagsusuri. So, ang bawat isa sa inyo ay magsusuri ng isang sanaysay na kanina tinalakay natin na ang dapat mabatid ng mga Tagalog ni Andres Bonifacio. So, dapat nakabata ito sa ibinibigay kong format. So, sa nakikita nyo, ito ang banghay ng pagsusuri. Ang bahagi ng sanaysay, ito ay may panimula, katawan at wakas. At ang uri naman ng sanaysay, susuriin nyo ito kung formal ba ito o di formal. Sa elemento ng sanaysay, natatalakay ko na to kanina, kaya batid kung may lalahad nyo na talaga ito ng maayos. So sa elemento ng sanaysay, ito ay may tema at nilalaman, anyo at struktura, kaisipan, wika at estilo, larawan ng buhay, damdamin at himig. So may inihanda ako ditong graphic organizer na isang sequence chart na kung saan masusulat nyo dito yung paksa nyo at yung mga pangalan at bawat mga kahon malalagay nyo dito o masunod-sunod nyo. Kaya nga sinasabi 'di ba na sequence, masunod-sunod nyo ang pangyayari na batay sa binibigay kong format sa pagsusuri. Naintindihan lamang ba? So bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang sagutan iyan. Mayroon na lamang kayong 5 minuto. Ano yan? Ano yan, Lebradilla? Bakit tumitingin ka pa sa iyong kaklase? Mag-focus ka sa iyong papel. Dahil malapit na ang oras. So wala nang oras, kaya ipasa niyo na ito sa harapan. So, dahil wala na tayong oras, may bibilin akong takdang aralin sa inyo. Kaya naman, makikita dito yung pagkamalikhain nyo bilang mga mag-aaral. Dahil nga natalakay ko na kanina kung ano yung sanaysay at ano yung sa pagsulat ito na panimula, may katawan at wakas. So gumawa ng sariling sanaysay na pumapaksa sa kasalukuyang isyu sa lipunan. Dapat mayroon itong simula, katawan at wakas. So may hinanda ako ditong pamantayan o criteria. Una, orihinalidad, 10%, pagkamalikhain, 10%, at pumapaksa sa kasalukuyang issue sa ating lipunan. So ito ay 15%. At ang angkop, ang salitang ginamit, 10%, kalinisan 5%. Ito ay may total of 50%.
So maraming salamat sa ating lahat. Batid kong bawat isa sa inyo ay nakikinig talaga dahil naging ko Negatibo. sa aking talakayan ngayon.